Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kaniyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Lagi po ninyong tatandaan na may salitang there is no text without context. There is no text without context. Ibig sabihin, kaya ito nakalagay bilang teksto dahil mayroon siyang konteksto, meron siyang pinanggagalingan. At upang maunawaan natin ang maiksing ebanghelyo na kung tutuusin ay 2 sentences lang. Kaya lang sa Tagalog parang humahaba. Pero sa English, 2 sentences lang ang ebanghelyo. Mayroong kontekstong pinanggagalingan ang bawat naririnig nating salita sa ebanghelyo. Kaya hindi ka agad pwedeng mag-judge na, narinig ko na yan. Pero hindi mo alam ang konteksto, bakit iyon sinabi. Sa ating ebanghelyo, atin pong titingnan ang konteksto ng pinanggagalingan kung bakit sa maiksing ebanghelyong ito ay maraming bagay ang nasa likod. Una, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Pati yung pagkain hindi na nila magawa. Dahil ang mga taong sumusunod sa kaniya ay mayroong gusto na mangyari sa kanila. Ano yun? Ang mapagaling, ang mapalayas ang masamang espiritu at ang makinig sa kaniyang pangaral. Nakita natin at narinig nung nakaraang araw ang ebanghelyo na sa iba't ibang bayan ay may sumusunod kay Jesus. Galing sila ng Tiro, galing ng Sidon, galing ng mga karatig bayang nasa palibot ng Galilea. Hindi malalapit na bayan ito, malalayo ito,
na halos ang pinakamalapit na pinanggalingan ng mga taong sumusunod sa Kanya ay nasa 80 to 90 kilometers. Ang pinakamalapit, yung malayo nasa 200 kilometers na nasa 5 hanggang 7 araw na paglalakbay on foot sa pamamagitan ng paglakad para lamang makita si Jesus. Ganon ang kanilang desire. Ganon ang kanilang minimithi. Yun ang kanilang purpose. Ang makita si Jesus na narinig lamang nilang nagpapagaling at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Yung desire ng mga taong sumusunod sa Kanya hanggang sa pagbalik niya sa kaniyang tahanan sa pag-uwi ay lalong dumami. Kaya po dun sa kasunod, nabalitaan ito ng kaniyang mga kasambahay. Kasambahay means relatives. Siguro yung kaniyang mga pinsan, second cousin, third cousin, mga tiyahin, ay nababahala. Kaya sila ay pumunta roon upang kaunin, upang sundin si Jesus, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. I-translate nyo nga sa Tagalog pa ang nasisiraan ng bait sa isang salita, baliw. Imagine ninyo, tinawag si Jesus Nazareno ng baliw. Bakit? Kasi may konteksto. Una, ang kaniyang mga kamag-anak at kasambahay ay naaalarma. Naaalarma saan? Because he is creating a crowd na napakaraming mga taong nakakaalarma. Hindi ito isa, hindi 10, thousands na galing sa iba't ibang lugar. Kaya ganyan na lamang ang kanilang pagkaalarma sa nangyayari. Ikalawang rason, yun bang natatakot sila sa safety o kaligtasan ni Jesus? Dahil lumalakas, umiigting ang tensyon ni Jesus versus the Pharisees. Tandaan ninyo, simula pa noong una, ang mga Pariseyo'y nakabantay na sa lahat ng ginagawa at sinasabi ni Jesus. Kaya nagkikreate ng tension. At ang pangatlo ay nahihirapan silang i-reconcile. Nahihirapan sila yung struggle ng mga taong ito, yung mga kasambahay na ito, mga kamag-anak na ito, nahihirapan silang i-reconcile, pagduktungin ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Bakit? Kasi kilala nila si Jesus. Kasama nilang lumaki na si Jesus ay isang anak ng manggagawa, isang anak ng karpintero. Hindi siya miracle worker. Kaya nagugulat sila na nung umalis sa kanilang bayan, gumawa ng napakaraming himala. Kaya ngayon ang tawag sa kanya, baliw. Nasisiraan siya ng bait. Anong gustong sabihin sa atin? Napakaganda. Mas gusto kong tawagin din akong baliw kung ang ginagawa ko'y para sa Diyos. Mas gusto kong tawagin din akong
nasisiraan ng bait kung ang aking ipinangangalandakan ay ang katotohanan at ang mabuting balita ng Diyos. Ito talaga nangyayari sa tao. Kapag nakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kaniyang buhay, nagbabago ang mindset ng bawat isa. Mas magandang tawagin ka ng baliw sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos kesa tawagin kang baliw sa walang kapararakan. Baliw din naman tayo lahat eh. Bakit? Kapag mabait ka, baliw ka. Di ba? Kapag hindi ka korap, baliw ka. Kapag malinis ka, baliw ka. Sira ulo mo, nasisiraan ka ng bait. Kapag ayaw mong sumama sa masasamang barkada, di ba tinatawag kang abnormal? Mas magandang tawagin ka ng ganon kesa sumama ka sa normal na ginagawa ng iba pero patungo sa kapahamakan. Maganda nang tawagin kang baliw sa 4 na taon ng pag-aaral na wala kang ginawa kung hindi magbasa at maghanda kesa sa sumama ka sa barkadang sisira sa iyong pangarap. Ito yung standard ng normal na tao. Kapag sa isang opisina at ang lahat ng tao doon ay korap at ikaw lamang ang hindi, minsan, lalagyan pa nila ng aksyon. Di ba? Hindi ba't kapag hindi tayo sumasama sa normal, we are labeled as crazy? Mas maganda po yun na tawagin tayong nasisiraan ng bait dahil sumusunod tayo, ginagawa natin ang tama sa ngalan ng Diyos. Ito si Jesus. Ito ang konteksto bakit siya tinawag na nasisiraan siya ng bait. Dahil alam niya ang kaniyang priorities. Dahil alam niya ang kaniyang priorities, siya ngayon ay misunderstood. Siya ngayon ay hindi maunawaan. At kapag ang ating priority ay tungkol sa kabanalan, tungkol sa Diyos, marami ang hindi makauunawa. Marami ang babatikos sa iyo. Marami ang magsasabing, you are crazy. Ang aga-aga nandito kayo because you are all crazy. Dahil alam ninyo na sa araw na ito, ang priority natin ay ang Diyos. Amen? Kaya sa ating paglalakbay, sa ating paghahanap ng kasagutan sa mga tanong ng buhay, atin palaging titingnan na si Jesus man ay tinawag ding baliw. And if you love Christ, if you follow Christ, if you believe in Christ, you are as well crazy. Huwag kayong masaktan dahil sa dulo ng buhay,
ang baliw lang ang makapapasok sa langit dahil sa pagsunod sa pag-ibig, awa at habag ng Diyos sa ating buhay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.